Yo guys, here we go again. At nagbabalik po ang ating abang lingkod. Napakatagal na nating hindi nakagawa ng content para sa ating channel. And thank you so much sa lahat ng patuloy na sumusuporta dito sa ating channel at sa mga bagong subscriber natin. Shout out, sana yung mga contents natin, yung mga videos natin, mga tutorials, mga basic, mga para pang beginner, ay sana ay nakatulong po sa inyo. So, sa ilang nating mga video, isa sa mga pinakamaraming views natin is itong ating napakatagal na itong video na to is how to install Adobe Photoshop. So Adobe Photoshop is a subscription version. Pag yung original niya ay talagang dapat po ay may bayad. Okay, so gumawa tayo ng video para sa isang installer na offline installer which is hindi po siya license or parang siya secret na installer pero marami namang gumagamit ng ganito. Parang si Jack of all trades to o Jack Spider, something like that. Hindi ko na lang i-mention yung tamang term, baka madali tayo. And then maraming humingi ng mga files para gamitin for educational purposes only, not for business. Kung gamitin nyo po ang software na to for business ay dapat po ang license ang gagamitin nyo. Lalong-lalo na po kung meron po kayong studio or company, dapat po license po yung gamitin natin. Pero kung gusto mo lang siyang gamitin pag-aralan for school purposes or for hobbyist, pwede nyo po siya sigurong gamitin. Although, bawal naman po talaga. Okay, so offline installer po yung na-share natin. Ngayon, i-share natin na meron tayong nakitang problema ng mga installer sa isang offline installer ng mga Adobe. So mostly nagkakaroon po siyang ng administrator issue o administrator privilege issue sa mga offline installer. So hindi ko alam, parang nasa system yata to or nasa type ng installer. Pag nadidetect po ng ating operating system ay nagkakaroon po siya ng error. So makikita natin meron tayo ditong offline installer ng Adobe Photoshop na version 26.2, Adobe Photoshop 2025, 26.2. Okay, so medyo latest na po to. Yung latest version po is 4 na yata or 3, 26.3. Pero ito po, working po to, na-test ko na po to sa ibang machine. And susubukan po natin dito sa ating personal laptop kung same, ma-experience natin yung issue ng administrator privilege. So bubuksan natin ng ating Adobe Photoshop offline installer. Ito po yung kanyang laman. Meron po siyang ISO file. So nandito po yung ating installer. So i-share ko po ito sa ating mga subscriber. Email lang po kayo sa ating official email. And then i-share ko po sa inyo yung ating file para magamit nyo po for personal purposes or hobbyist lamang or educational purposes. So, huwag nyo po siyang gagamitin for business purposes or else madadali po tayo ng Adobe. Alright, so ito pong ISO file ay para po itong isang CD or drive na CD file. Nandun nating mga files or installers. So, kailangan nyo po siyang buksan. So, meron po siyang dalawang trick. Pwede mo siyang i-double click kung nakaset na siya for Windows Explorer opening. Or right click po natin, then open with Windows Explorer. So same lang, o double click na natin kung naka-set ka na sa system mo ng Windows Explorer sa pag-open ng ISO file, pwede po. Kasi marami pong utility software na pwedeng gamitin upang buksan ang ating ISO file. So sa Windows 11, pwede na po natin itong buksan gamit lamang kanyang Windows Explorer. So right click natin, open with Windows Explorer. So medyo madidelay ng konti yung kanyang pagbukas sapagkat malaki yung ating size ng ating file. Nasa 5 gig, 5,103. Okay, so pag once mabukas yung magpapop up ang ating window, click natin tong open. Alright. So pagka-open natin, mag-open siya ng bagong mga files, which is makikita natin meron siya ditong DVD drive sa ating corner. So kung bubuksan natin this PC, makikita natin meron tayong DVD drive. Ibig sabihin, nandito yung ating mga files ng ating installer. Okay.
So makikita natin meron siya ditong autoplay. So sa original na installer ng Adobe Photoshop, kailangan nyo mag-install ng Creative Cloud. Sapagkat parang yung ang kanyang pinaka-application for Adobe. So dito, hindi natin kailangan mag-install ng Creative Cloud sapagkat ito isang offline installer only. Okay? So, kung gagamitin nyo po ulit ito, do it by your own risk. Para lang po ito sa mga beginner. Okay, so sa katulad nating beginner. Share lang natin sa ating mga kaibigan na sumusuporta dito sa ating channel itong latest version ng Adobe Photoshop 2025. Okay, ang mga online na mga perks or plugin na nakikita nyo sa ating Adobe Creative Cloud ay hindi nyo po magagamit sapagkat ito po ay offline installer lamang. So wag po kayong mag-expect na maabil nyo po yung mga neural filters at iba pang mga Gene AI plugin ng Adobe Photoshop ngayon. So napakaganda po ng mga services na yon or mga additional na mga tricks and mga techniques sa ating Photoshop gamit ang ating Gene AI. So kung gusto nyo maabil yun, magbabayad po kayo, mag-subscribe po kayo sa Adobe Photoshop. Alright, so pag i-double click po natin itong Autoplay XC, ibig sabihin dito po tayo mag-i-install ng ating application or software. Double click natin. Alright, so lalabas itong Adobe Photoshop 2025 installer. So siyempre gusto nating i-install agad. So meron siyang mga pictures, ayan lang natin yan. Pag i-click natin to, antayin lang natin. Meron siya ditong lalabas na retry installation. Administrator's privilege needed to proceed with the install. Please click retry to install again after providing the necessary permission. Error code 24. Okay, so pag i-retry natin to, same day, babalik lang ito. So, kailangan natin itong gawa ng trick or technique para ma-install natin yung ating Adobe Photoshop 2025 offline installer. So, i-quit lang muna natin. Quit, then magko-close yung ating installer. So, balik tayo dito sa ating this PC. I-jig natin to. Okay, itong DVD drive parang ano to virtual. So, hindi mo na kailangan maglagay ng DVD room sa inyong laptop kasi yung mga laptop ngayon or mga desktop wala ng mga DVD room. Ano? Mostly. Lalong-lalo na ang laptop. Puro na ngayon mga virtual file or digital file. Okay, so balik tayo sa ating file. Ang sekreto para ma-install natin ng ating Photoshop gamit ang administrator para ma-bypass natin yung administrator privilege na yun na error code 4 ay kailangan mo ng WinRAR. Okay, WinRAR na application. Okay, so install mo lang yung WinRAR, download mo lang sa internet yung WinRAR, makikita natin yung WinRAR. Dito, search natin. Itong WinRAR na to, download nyo lang to, yan yung gagamitin natin. Alright? Okay, so pag na-install mo na, click natin tong ating folder. Right-click. Right-click natin. Makita mo dito yung WinRAR, add to archive. Okay, so click yung folder ng installer natin. Select mo yung WinRAR, add to archive. Alright, so dito, maggagawa siya ng bagong zip file. Okay, so parang magdudubli yung file natin ng ating installer. So pag nabuksan natin to, okay, click natin yung okay. Hindi na natin kailangan mag-set ng password unless meron kang gustong bigyan ng file at lagyan mo ng password for security, pwede rin. So this is for my own installation, so hindi na ako maglalagay ng password. So hayaan ko lang tong okay. Medyo may katagalan to ng konti, antayin lang natin. Pass forward lang natin yung video para makita natin kung paano nag-process ang ating WinRAR sa kanyang paggawa ng archive. Alright. Habang nagpa-process, pass forward lang natin yung ating video.
Alright, 90% na. Malapit na matapos yung ating paggawa ng ating zip file or archive. Antayin lang natin. Medyo depende sa system ng inyong or klase ng inyong laptop kung mahina o mabilis. Kapag malaking file, medyo matagal siyang maggawa ng zip. Alright, so makikita natin. Ito yung ating folder and then magkakaroon siya dito ng RAR file. Okay, so RAR file and then folder. So ang laman nito, the same yung laman. Baga yung folder na to, nandito na siya. Alright, so hindi na natin to gagamitin pero hayaan lang natin dyan. Buksan natin, double click natin itong WinRAR. Ayan, so magbubukas. Pagbukas, open natin dito si Adobe Photoshop. Click natin itong si Adobe Photoshop, itong ISO file. Diba? Yung ISO file. Makikita natin may ISO file ulit. Parang binuksan natin dito. Pag double click natin, maglo-loading. Babasahin niya, parang bubuksan niya yung ating DVD file or DVD ROM. Okay. So, imbes na Windows Explorer yung ginamit natin, ang ginamit natin dito is WinRAR. Okay, may magpa-pop up na bagong window, which is nandito na makikita yung laman ng ating ISO file. So, ito pong Autoplay XC nandito na para sa ating Adobe Photoshop installer. So, dito tayo magkiklik. Imbes na dito tayo magkiklik sa folder na to, di ba? Kasi nag-i-error. Dito tayo sa WinRAR. Okay, so double click natin. Mag-extract ulit yung ating WinRAR. Okay, so lumabas na yung ating installer. Subukan kaya natin kung magkakaroon pa ito ng error code na administrator privilege. Pag dumiretso, gusto na yung ating installer. Okay. Alright, so nandito na yung ating installation. Pwede mo itong iset or hayaan mo lang itong location sa Drive C. Kung meron kang gustong ilagay na ibang folder, pwede rin. Pwede kang gumamit ng ibang language kung ayaw mo. Pwede kang gumamit international, pwede rin. Pwedeng default, Drive C or sa Drive D mo, ilagay. Okay, click natin continue. Sana gumana na yung ating installer. Alright, ayan, di ba gumana pare? Guys, gumana. Hindi na lumabas yung ating administrator privilege na error. So, sa mga may ganitong issue, kapag nag-install kayo ng Recta galing sa folder, yun yung lalabas ng ating error. So, ang gagawin natin, mag-install tayo ng WinRAR. Kung meron tayong WinRAR, then add to archive yung ating folder ng ating installer. And then, buksan natin yung ating RAR file, then doon natin i-access yung ating autoplay or installer ng ating Adobe Photoshop. Alright, so shoutout ulit sa ating mga subscriber na patuloy na sumusuporta dito sa ating small channel. Meron na po tayong 6,000 plus na subscriber. Maraming salamat. At meron na tayong kunting pangkape. Ayan, so tapos na natin installation ng ating Adobe Photoshop. Subukan nating i-launch kung gumagana. Then kahit may internet ka dito, so kahit may internet ka o disable mo yung internet, it's okay. It's activated na po ito. Parang nadali na po ito ni Jack Spider. Okay. Subukan natin. Pwede natin itong i-close kasi makikita mo dito sa ating all apps na install na sa yung ating Photoshop 2025. Pwede mo rin siyang i-launch ng diretso. Okay. Subukan natin i-launch agad kung gagana yung ating Adobe Photoshop. Since na-install na, ayun, gumana. Pwede natin itong i-close nating WinRAR. Ayun, gumana yung ating Adobe Photoshop. Alright, ayan. So, magagamit kaya natin tong software na to. Hindi ba to mag-error or something? Check natin yung version ng ating Photoshop. 26.2. Okay, Adobe Photoshop. Tawag ng new file. Print. Letter. Okay, so punta tayo sa mga browsers. Itong ating pin bar, pwede mo itong i-hide. Mostly, hindi mo ito magagamit sapagkat magamit ito ng generative AI. Okay. Pwede mo itong i-arrange na ating mga windows.
Okay, yung ating mga brushes ilabas natin para makapag-painting tayo if ever. Windows, brushes. Di, mukhang may error. Gumagana yung ating pan. Yung ating brush. Ayun, gumagana. Gawa tayo ng bagong layer. Hanap tayo ng ibang kulay. Ayun. So, gumagana. Gawa ulit ng isa pang layer. Okay. Pwede mo nang magamit yung inyong import, image, open. Wala palang import. Yan, pwede. Yan, pwede tayo dito mag-edit ng mga videos. Yung mga presets, crop, kung gumagana. Alright. WinRAR. Okay, so WinRAR yung tumulong sa atin upang ma-install natin yung ating Adobe Photoshop na may administrator privilege error. Alright, so thank you so much guys. Sana magamit nyo yung Photoshop na to para sa inyong mga personal hobbies. And then sa inyong mga educational purposes. Alright, so email lang kayo guys para may share natin yung ating installer. Then gamitin lang po nyo by your own risk. Kung hindi nyo mapagana, iwan ko kung bakit hindi nyo mapagana. Depende na po yung sa operating system nyo. And then wag nyo po itong ibibinta. Alright? This is for friendly purposes. Huwag nyo nang pagkakitaan guys. Tulong na lang natin to sa mga tropa natin dyan at saka mga kaibigan natin. This is not for sale. This is only for educational purposes para sa mga hobbyists at sa iba pang mga libreng tulong sa ating mga subscriber at mga kaibigan, kapamilya dyan. Alright, so maraming salamat sa mga nanood sa ating video ngayon. Sana marami tayong natulungan and then patuloy nyo yung suportahan yung ating small channel na Artbox Tech and then share nyo po sa mga kaibigan nyo. Maraming salamat guys. See you again until the next video. Thank you. Godspeed.